ang maasahan, Boses ng Bayan. hatid ay balitang bago at totoo. Ito ang Arangkada Balita, tapat at serbisyong pangmasa. Magandang araw, Pilipinas! Naimbag abigat ilite at tiyage. Ngayon ay kalawang araw ng Marso, taong kasalukuyan. Ito si Alex Estabilio. At ako naman si Maria Sicolyes. Kami ang Inyong tagapaghatid ng balita. Tampok sa balita ngayong araw. Israel itinigil ang pagpasok tulong ng Gaza matapos tanggihan ang Hamas sa pagpalawig tigil putukan. Nabiste, pinangunahan ng mga Batanggenyo sa pagsuporta sa senador at unang distrito. Pagbuo ng bagong gawang tulay sa Isabela, 6 sugatan investigasyon isinasagawa. Alaysa Valdez, excited na muling representa ang Pilipinas sa ABC Champion League. Catherine Luna inamin ang pagkakamali sa paternity claim kay Coco Martin. Totoo nga ba? Magbabalik ang Arangkada Balita. Feeling pagod after mag-exercise? Time for a moment to breathe. Follow me and see. Relax with natural tea. C2 green tea. 100% natural tea. Brewed fresh for you and me. Enjoy relaxing with natural tea. Our C2 green tea. Relax the natural way with C2. Nagbabalik ang Arangkada Balita, tapat at serbisyong pangmasa. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita. Balitang International. Israel itinigil ang pagpasok tulong ng Gaza matapos tanggihan ng Hamas ang pagpapalawig ng tigil putukan. Jael Bueno, ibalita mo. Ikalawang araw ng Marso, taong kasalukuyan nang itinigil ng Israel ang lahat ng pagpasok ng mga taong tulong sa Gaza matapos tanggihan ng Hamas ang mungkahi ng Estados Unidos na palawigin ng 6 na linggo ang kasalukuyang tigil putukan. Ang mungkahing ito na inihanda ni Steve Witkoff ay nagdalayong pahabain ang tigil putukan sa panahon ng Ramadan at Pasko at simula ng usapan para sa permanenteng tigil putukan kabilang ang unti-unting pagpapalaya sa humigit kumulang 60 milyon Israel. Tinuliksa ng Hamas ang mungkahing bilang mapanlinlang at inakusahan ang Israel ng hindi pagtupad sa mga naunang kasunduan. Bilang tugon, inihayag ng tanggapan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang pagharang sa tulong na nagsasabi hindi papayagan ng Israel ang tigil putukan ng hindi pinalalaya ang aming mga bihag. Jael Bueno, nagbabalita. Para sa Balitang National, Leviste pinangunahan ng mga Batanggenyo sa pagsuporta ng senador at unang distrito. Laika Ortega, ibalita mo. Sa pangunguna ni Leandro Legarda Leveste, dumalo ang ilang senador at senatorial candidate sa isang pagtitipon upang suportahan ang pag-unlad ng unang distrito ng Batangas. Kabilang sa mga dumalo sina Amy Marcos, Lito Lapid, Francisco Tolentino, Lauren Legarda at iba pang politiko. May malaking potensya ang unang distrito at sa tamang suporta, maaari itong maging isa sa pinakamaunlad na bahagi ng Batangas. Laika Ortega, nagbabalita. Balitang lokal. Pagbuho ng bagong tulay sa Isabela, 6 sugatan. Investigasyon sinasagawa. Gerald Lazaro, ibalita mo. Noong gabi ng February 27, 2025, gumuho ang bahagi ng bagong bukas na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na nagresulta ng pagkakasugat ng 6 na individual kabilang ang isang minor de edad na malubhang kalagayan. Ang tulay na nagkakalaga ng 1.2 bilyon ay natapos lamang ng February 1, 2025 ay bumigay habang dumadaan ng isang dump truck na may kargang mahigit kumulang 102 na toneladang bato lagpas sa kapasidad ng tulay. 4 na sasakyan, kabilang ang dump truck, 2 sport utility bicycle at isang motorsiklo na ulog sa ilog Cagayan. Agad na isinagawa ang investigasyon ng mga Department of Public Works and Highways upang matukoy kung ano ang sanhi ng pagbuho nito. Samantala, sumuko sa pulisya ang driver ng dump truck na sangkot sa insidente. Jayron Lazaro, nagbabalita. At ngayon, alamin natin ang pinakahuling lagay ng panahon. Tulong ni Yuan Gahuskus.
Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Narito ang latest weather update ngayong ikalawang araw ng Marso. Ayon sa pag-asa, inaasahan ng maulap sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Inaasahan ng maulap na may kasamang ulan at kulog sa Visayas at Mindanao. Pinapayuhan ng lahat na magdala ng payong at mag-ingat sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. At iyan ang latest weather update. Ako si Yuan Gakuskus, nagbabalita para sa Arangkada Balita. Maraming salamat, Weather Report, sa inyong komprehensibong ulat ng panahon. Mahalaga ang impormasyong ito upang maging handa ang ating mga kababayan sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon. Para naman sa balitang sports, Alyssa Valdez excited na muling representa ang Pilipinas sa ABC Champions League. Lanlan Pangaliban, balita mo. Alyssa Valdez, excited na muling irepresenta ang Pilipinas sa ABC Champions League. Muling magpapakitang gilas si Alyssa Valdez sa international stage habang sasabak ang Creamline Police Smashers sa Asian Volleyball Confederation Champions League. Nagaganapin mula April 20 hanggang 27 sa Philippine Sports Arena. Aabangan ng mga fans kung paano ipapamalas ng dalawang kapunang Pinoy ang kanilang lakas laban sa matitinding katunggali sa ABC Champions League. Babalita, Lanjay Pangaliban. Para sa balitang showbiz, Catherine Luna inamin ang pagkakamali sa paternity claim kay Coco Martin. Totoo nga ba? Charmel Garma, ibalita mo. Matapos ang 21 taon, humingi ng tawad ang aktres na si Catherine Luna sa kanyang dating kasintahan na si Coco Martin, kaugnay ng kontrobersya hinggil sa pagiging ama ng anak niya. Sa isang panayam kay Julius Babaw noong Pebrero 17, 2025, inamin ni Luna na walang naging closure sa kanilang relasyon at mistakenly niyang hinako na si Martin ay bilang ama ng kanyang anak. Sa panayam na sinabi ni Luna na noong nalaman niyang siya ay nabuntis, si Martin ang unang pumasok sa kanyang isip bilang posibleng ama kahit na aminado siyang may pangalilangan. Siya ay noong inamin niya ay nag-assume siya ay nasabi baka si Martin ang ama. Bilang ina, natuwa siyang posibleng na si Martin ang ama sa kabila ng kontrobersya na sinabi ni Luna umaasa siyang mapapatawad niya si Martin balang araw. Charmel Garma, nagbabalita. At dito nagtatapos ang aming balita. Ako si Eric Estabillo. At ako naman si Marian Sicolyes, naghahatid ng balitang tapat at serbisyong publiko. Ito ang Arangkada Balita, tapat at serbisyong pangmasa.